Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Mami Mikay Grace. Tawa siya, ha 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 ha. Tinatarantado na lang tayo ng PBBM administration Ano bang dahilan? Bakit tayo tinatarantado? Ito, isinare niya ang pahayag ng DOA Secretary Garin. Sabi ng Department of Energy, Diyos na lamang umano ang makakaalam kung tataas pa ang gasolina sa bansa. Ay, dinamay pa ang Diyos. Sinabi ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na may posibilidad na umabot sa $200 kada barrel ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado mula sa kasalukuyang humigit kumulang na $100 per barrel. So ngayon, kung $100 per barrel is 98 o 100, pag umabot na, magiging 200 pesos per litro ng krudo pag abot ng panahon ito. Aniya, ang ganitong pagtaas ay maaring magdulot ng dagdag na pasanin sa mga consumer, lalo na sa sektor ng transportasyon. Ayon pa sa kalihim, hindi tiyak kung magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng langis sa global market. Dagdag niya, maraming salik ang nakakaapekto nito kaya mahirap itong hulaan sa kasalukuyan. Binanggit din ni Garin na walang kasiguruhan kung maabot nga ang $200 kada barrel. Aniya, kung mangyari man ito, tiyak na tataas ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Ipinaliwanag niya na ang pagtaas ng presyo ng langis ay direktang makakaapekto sa gastusin ng mga mamamayan. Dahil dito, hinikayat niya ang publiko na maging maingat at planuhin ng mabuti ang paggamit ng fuel. Binigyan din ng kalihim ang kahalagaan ng tamang pamamahala sa konsumo sa diesel at iba pang produktong petrolyo. Ayon sa kanya, mahalagang i-prioritize ang mga pangangailangan upang makayanan ang epekto ng posibleng pagtaas ng presyo. Sa kabila nito, tiniyak ng Department of Energy na sapat ang supply ng langis sa bansa. Sinabi ni Garin na ang mahalaga ay mayroong sapat na fuel na magagamit ng publiko sa gitna ng mga pagbago-bago ng pandaigdigang merkado. Ganda ng tawa niya dyan, oh. Anong klaseng tawa dyan, oh? Diyos na lamang ang bahala kung tataas sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 4,800 ang nag-react. 4,100 ang tumatawa. 486 ang galit. 95 lang ang nag-like sa kanya. Sino bang nag-like nito? Baka ang nag-like pa mga mga trolls. Ang mga nag-like dito? Wala mang like. Puros tawa at galit. Ay, nako. Normal pa lang daw yan. Paniwalaan natin ang Pangulo. Everything is normal. Everything is under control. Normal pa rin ang presyuhan. Huwag kayong mag-worry. No hoarding. Well, sa inyo, dahil nasa inyo ang pondo, no worry talaga. Kami, ang mga nasa laylayan, paano na lang kaya ang buhay ng yung mga minimum earners, kumikita lang ng 300, 400 pesos per day. Hindi ko na ma-imagine ang buhay. So, mabuti pa nung panahon ng pandemic dahil mayroon tayong
pangulo na may tapang, malasakit, alam niya ang ginagawa niya. Kaya nakasurvive tayo nung pandemic. I don't know how we can survive itong krisis na ito with this kind of leadership na kung ano-ano na lang ang sinasabi. Mga guro, mga pinakamasipag ang guro, gumagawa ng tuni-tuniladang pansi. May namit ako kanina na abogado na retired na police colonel. Abogado ito Ano nang presidente natin? Wala nang yung sinasabi niya parang wala nang coherent sa pag-iisip. So, talagang nasa delikadong sitwasyon tayo ngayon. Anong naisip? Magbenta na lang ng mga ari-arian ng gobyerno. Yung pinaghirapan ng ating Tatay Digong na may long property, binawi niya yun from the Lopez family, if I'm not mistaken. Binawi niya yun. Kasi pag hindi sila nagre-renta o niluloko nilang gobyerno, amin yan! Balik! Nakuha niya. Wow, atin na yun. Ngayon, ibebenta na nila. Para daw, pambili ng langis. Okay naman sana yun. Kung gagamitin na pambili ng langis at makatulong sa taong bayan ay papaano kung itong problema, yung tiwala ba? Kay Tatay Digong noon, utang siya ng utang. Ba't ako? Wala akong problema. Dahil alam ko yung inuutang nila para makasurvive tayo. Ito, hindi umutang, magbenta, bilyones ang pagbibintahan. Paano kung mali-maleta na naman ang resulta? Kaya, tama si BP Sara. God save the Philippines. So, ito, surrender na sila. Anong ibig sabihin? Diyos na lamang umano ang nakakaalam sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Good luck mga kaibigan. Sana makasurvive tayong lahat. Salamat mga kaibigan sa inyong subaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Lang na taga Gero. So muna ni itsura sa iyang balay. Kita nato nga mag-atop na karon siyang kol kay mga busog sa kaya ang atop po. Mangutang na ko ligit. Ano dito naka? Dagko na gid kay ito. Tanggalin. So O karon human na gyud sa pag-atop, so nailisan na gyud ang mga atop ni Uncle nga buslot na, so karon maayo na gyud nga tan-awon. Salamat sa Ginoo sa nag-sponsor po, magatag sin nga sa katapusan atop lagi ko og magmasin. Oo. Dito dito ka palit og sin kay ang kita digo. Salamat ka. Kani mga tao atong kuan nag-sponsor. So pila gyud ka tuig ko lang imong balay nga buslot na bago pa ka nakapulig atop. Mga pulo na siguro ka tuig. Sa napulo ka tuig so bago pa ka nakapulig atop. Bago pagyod, karon pagyod. So salamat kayo, Col. Dili kayo kay
sinaw na gid tanaw. Karon nga mga busloton. Oh, Salamat sa Ginoo ug sa nagtabang. salamat kayo.